niya, sabihin niyo nga po, Merry Christmas. Ayan, sige, tapikin mo siya. Ayan, nafe-feel niyo na ba yung Christmas? Di ba? Ako na-feel ko na po, sa labas kasi ang lamig nga po, di ba? Kaya naka-jacket ako. Kala mo talaga totoo. Hindi, dahil nga po, medyo masama pakiramdam ko. Tapos, ano nga po, di ba? Ang Christmas sa atin sa Pilipinas, alam niyo po ba, alam naman nating lahat, di ba, na September pa lang, lumalabas na si Jose Marichan. Ay, joke lang. I mean, di ba, nag-ano na tayo, nag-decorate na tayo, namimili na ng mga Christmas balls, Christmas trees, Christmas light, di ba? At talagang nag-ready na yung mga tao, di ba po? At alam niyo po ba, na sige nga po, pakinext, ayan, tama po yan. Ayan. At sabi nga po, di ba, ang pag-Christmas talaga, ang mga tao, busy talaga sila. Saan? Mag-Christmas party, di ba, sa trabaho, sa school, kahit sa church, di ba, meron po tayong Christmas party, may mga exchange gift pa nga po. Tapos ayan, busy mag-decorate. At syempre, ang pinaka-inaabangan ng lahat, yung pagkain nga po, di ba? Na kung saan yung masarap na pagkain. Kaya nung kailan, sumikat po yung di ba, yung 500 pesos na Noche Buena. Kaya nakita ko po sa mga reels ng mga tao, nag-challenge po talaga sila. Tapos sabi na, di po talaga kaya, di ba po? Pero bakit po ba sumikat yon? Kasi sa atin sa Pilipinas, alam natin na kapag may celebration, talagang pinaghahandaan po natin, di ba? Talaga naman pag may birthday, kahit nga po sa piyesta, di ba? Kaya may mga taga-probinsya po na hindi sila magpapakasal hanggat wala silang panglitsyon ng baboy, di ba po? Kaya gusto kasi nila bonggang-bongga. Pero sa atin, ganun po talaga. Pero alam niyo po ba, para po sa iba, masaya ang Christmas kapag may regalo, makaramdaman mo na, ay, na-Christmas na ngayon kasi may mga decoration na pang Christmas, di ba? At saka may mga bonus po, di ba? Pero alam niyo po ba na some of us, di ba, yung ilan sa atin o iba sa atin, di ba, na kung kailan naman magde-December o mag-Christmas nga po, di ba? Yung iba, nawawala ng kapamilya. May mga na-aksidente. Tapos may iba naman po, nagpapasko na mag-isa. Di ba? Kaya may mga pagkakataon na hindi na po porket Christmas ngayon. Di ba sabi nila, pag Christmas, masaya mga tao, nakangiti lahat kasi may bonus sila, may regalo, di ba? Pero ang totoo, di ba, may mga ilan po sa atin o ilang mga tao na nagiging ganyan po yung Christmas nila kasi hindi naman po nai-skip yung nai-skip yung trahedya na sabihin na magnanakaw, di mo na ako magnanakaw, Christmas ngayon na. Eh, ang totoo nga po, kung kailan pa Christmas o Pasko, mas marami ang mga krimen dyan sa labas nga po, di ba? At ang katotohanan, di ba, kaya marami po sa mga tao na nasasabi nila na hindi masaya ang Pasko. Pero alam niyo po ba, may mga pagkakataon na ang mga trahedya, ang mga emergencies on earth, ang mga pangyayari sa buhay po natin, hindi po natin yan kontrolado. Pero alam niyo po ba, bakit daw po minsan hindi nagiging merry ang Christmas ng isang tao? Dahil nga daw po empty. Yung alin? Yung regalo. Na kung saan, ano yung regalo na yan? Alam niyo po ba na, sige nga, pakinext nga po, na 2,000 years ago, di ba, plus, di ba, na ibinigay na po, pinanganak ang Diyos, di ba? Ang ating Panginoong tagapagligtas na si Hesukristo. At sabi nga po, di ba, na kaya nagiging empty ang puso ng mga tao, wonder why? Dahil po hindi pa nila nire-receive o tinatanggap nga po si Jesus, di ba? Kasi alam niyo po ba, kahit ano po ang mangyari sa paligid natin, if you have Jesus in your heart, you will still be happy. If you have Jesus in your heart, magiging merry pa din ang Christmas po natin. Hindi dahil sa pangyayari sa paligid, hindi dahil sa kung anong masayang meron ka o malungkot, dahil meron kang Jesus. Kaya ang totoo pong story ng Christmas ay kay Jesus nga po, di ba? Hindi po mabanggit ang word na Christmas sa Bible. Pero kailan po nagkaroon yan? Nung nalaman ng mga tao, di ba, na ipinanganak ang Savior po nila, di ba? At tayong lahat, di ba, at alam natin pagdating ng Christmas talaga, ito yung pinakamasayang panahon o season nga po, di ba? Na parang ikaw, meron ba dito nag-birthday na talagang mula ng 1-year-old ka hanggang kung ilang taon ka na ngayon, talagang laging merry ba yung birthday mo? Laging masaya ba? Di ba minsan hindi? Pero alam niyo po ba, yung Christmas, lahat ng mga tao sa mundo sineselebrate yon. Naintindihan po? Kaya ngayon, ito po ang topic natin ngayon, the Christ of Christmas. Ayan, sino po ba ang Kristo ng Pasko? Di ba, marami po kasi nag-celebrate ng Christmas, di ba, na wala naman yung Christ. Di ba, that's why nga, papangunahan ko na kayo, di ba, wala po sanang babati sa atin sa December 24, di ba, ng 12 a.m., di ba, 12 kasi antay mo, 11:59, 12 a.m., di ba, na magkasabi, Merry Xmas, di ba, na ang saya-saya, may mga pa-confetti pa. Nawa po, hindi X yung ilagay natin, kundi talagang Merry
Christmas talaga, Christmas, di ba po? Kasi ayun na nga lang, i-share mo na nga lang si Jesus sa mga tao, babatiin mo na lang sila, i-share mo talaga na malaman nila na itong Pasko, di ba, si Jesus ang reason. Di ba po? Na kung saan, oo, sabi nga po nila, ang ibig sabihin ng X sa Greek, di ba, o sa mga taga-Griego, di ba, ito po ay Christos, di ba, si Christ naman talaga yon. Pero dahil Pinoy ka, hindi ka naman Griego, di ba, Merry Christmas pa din, ha? Walang exempted dito sa ganung bagay. Kaya ngayon po, tsaka mo nang paikliin, sayang naman. Kaya nga po sabi sa Luke 2:11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." Alam ko po talagang yung Luke, 'di ba? Yung mga verses na 'yan, mga chapters na 'yan, talagang rinig na rinig niyo na, 'di ba po? Talaga namang pagsimbang gabi po, lagi po talaga nating narinig yan. Kasi 'yan naman talagang katotohanan. Ayan po ang sentro ng bakit po tayo nagisimbang gabi. That's why nga po ang simbang gabi, it is an opportunity para i-share natin sa iba na, uy, magsimbang gabi ka. 'Di ba? Kasi alam niyo po, kahit nung Catholic pa kami, normal yung simbang gabi sa amin, 'di ba? May misa de Gallo, tama? 'Di ba po? At praise God, kayo sa mga Kristiyano, ina-apply natin 'yon. Yung iba pong Christian, hindi nila yung ginagawa kasi sabi na pang lang yan, pang mga Katoliko, pang mga pagan lang daw po yan. Kung si Jesus naman ang i-share mo, why not? 'Di ba po? Na parang dati po, nagisimbang gabi rin kami, pero simbang tabi lang. Kasi puno na yung simbahan dyan sa Katoliko, di ba? Tapos andun ka sa labas, nakikipagkwentuhan ka lang talaga sa kaibigan mo. Totoo, banding lang. Pero naging Christian po ako na pag nakapagsimbang gabi ako, ito pala ang totoong simbang gabi. Yung malalaman ko kung sino si Jesus, bakit ba merong Christmas. Di ba? Ganun po yung nangyari. Talagang lalo tuloy nag-uumapaw yung joy mo kasi narinig mo na merong nagmahal sa'yo, merong nagligtas sa'yo, merong nag-iisa, di ba, na ipinanganak para sa'yo, di ba? Pinanganak para mamatay, para lang sa ating lahat. Isipin po natin yung bagay na yan. At sabi nga po dito, let it be a reminder that the greatest gift ever given wasn't wrapped in a shiny paper. Di ba tayo minsan pag nakatanggap tayo ng regalo, tapos binalot lang sa Manila paper, feeling mo, ay, di nag-effort. Ba naman yan? Parang walang bumili ng mga, yung katulad na sabi niya na shiny paper. Pero anong sabi dito, but saan daw binalot si Jesus? Swaddling clothes. Diba? Na kung saan napaka-simple. Ayun nga po yung tinatawag na yung Christmas talaga is simplicity. Ang totoo talaga, yung Christmas, dapat kahit in a simple way, i-celebrate mo yon. Hindi porket wala kang pera ngayon, wala kang pang invite sa buong barangay mo, di ba? Wala kang maraming ganito, di ba? Hindi mo na siya celebrate. Hindi tungkol doon ang Christmas, di ba? Ang Christmas ay patungkol po kay Jesus Christ. At sinasabi rin po diyan na lying in a manger. That means, di ba, in a humble way. Di ba? Kung tutuusin, hari po yung pinanganak na yon, tagapagligtas, si Jesus, di ba? Pero saan pinanganak? Sa manger. Para saan? Para po malaman ng mga tao na kahit yung pinaka-least ng mga tao, pwede kang lumapit kay Jesus. Naiintindihan? At sabi pa po dyan, it is a gift still transforming lives today. Ayan. Okay lang po, basahin nyo rin pa para kung nasaan na po ako. Ayan. Kaya po sabi dyan, di ba, na hanggang ngayon, nagbabago pa rin ang buhay si Jesus. Di ba po? Si Jesus ipinanganak noon, nakilala ng mga tao hanggang ngayon, kilala pa rin po natin siya. At hanggang ngayon, binabago pa rin po niya ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa next slide, ayan po, sabi dito, Jesus is the reason for the season. Di ba, sobrang anong-ano na po yan, talagang kilalang kilala, sikat na sikat. Lagi po natin yan nakikita, pinopost po natin yan, di ba? Pero katotohanan, si Jesus naman talaga ang reason nitong season na ito, di ba? May mga pagkakataon po na nakakalungkot na marami pong tao, nag-celebrate sila. Nagsasabi sila ng Merry Christmas, pero ang totoo, wala naman yung celebrant doon. Di ba po? Kayo po ba masaya kayo na sasabihin ng pamilya niyo, o sige, diyan ka lang sa labas ha, kahit birthday mo, sa-celebrate na lang namin. Di ba hindi po? Siyempre masasaya kung nandun ka, di ba? At ganun din nawa, si Jesus masaya siya kung sana in the middle of year. Sabi nga namin sa simbang gabi, bago po kayo magsalo-salo sa bahay niyo, magsama-sama muna tayo sa church nang sa gayon, papurihan natin ang Panginoon. Di ba po? Yun po ang ibig sabihin na kung saan nawa po, mag-celebrate tayo ng Christmas na alam mo, kilala mo, sino ang may birthday sa araw na yon. Di ba nga po sa mga bata, pag tinanong mo, pag give a gift, di ba? Anong meron ngayon, di ba? Christmas, gano'n. Sino may birthday? Si Jesus. Pero nawa, hindi lang yun yung alam mo. Magkaroon ka ng maraming kaalaman patungkol kung sino nga ba si Jesus sa ating lahat. Kaya ngayon po, sisimulan na po natin ang acronym ng Christ
for this Christmas, of this Christmas. Ang una po ay letter C, siya po ay Creator. Isipin niyo po ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, the Creator of the universe, di ba? Sabi doon, naging baby. Sabi nga po, di ba, na in a span of your hands, di ba, ganun lang yung, kayang i-hold ni Lord yung, yung earth. At sabi nga po, ikaw malatuldok ka na lang. Pero alam mo ba, sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, talagang nagkatawan, di ba? Naging baby talaga siya. Gusto niya maging tao ng sa gayon, ano daw po? Iligtas, makasama ang mga tao na na-create niya. Di ba, may mga pagkakataon po sa amin nung tinuturuan kami, dahil nga po, eduk ang course ko before, sabi sa amin, kapag kayo, magpapalaro kayo ha, may make sure nyo na ginawa nyo muna. Diba? Kasi mamaya yung mga minute to minute nyo, pinalaro nyo, tapos walang nakakuha, dapat ikaw mismo, nalaman mo muna yun, diba? Nalaman mo muna paano yun gawin. Kaya alam nyo ba, ang creator natin, hindi lang siya basta nag-create lang ng isang bagay, kundi create niya yon ang mga tao, ang mga nasa mundo, diba? Na kung saan with love. Ganun po yung ginawa niya. That's why, nung panahon na nagkasala ang tao, diba? Anong ginawa ng Diyos? Hindi niya sinabing, bahala na yan, gagawa na ako ng bago. Anong ginawa niya po? Diba? Ang gusto niya, iligtas, di ba? Makasama yung mga talaga namang, sabi kasi, di ba, man is set for eternity. And nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng ng kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sabi sa Bible, pero ang regalo ng Diyos, daw po? Buhay na walang hanggan. Kaya praise God sa regalo na yun ng Diyos. At sabi nga po sa Isaiah 40:28, do you not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God. Ano daw po siya? Everlasting God. Ibig sabihin, walang katapusan siyang Diyos, di ba? The creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Ang nag-iisang creator natin, di ba, talaga naman, na pinag-e-effortan po tayo. Yung creator natin, sabi ito, He will not grow tired or weary, di ba? At alam nyo ba, talaga namang lagi ang Diyos, hindi po totoo yung kinakanta ng mga kapitbahay nyo o kapag nagbibidyoke sila, di ba, na natutulog ba ang Diyos? Kasi ang totoo, lagi po siyang gising, di ba? Ang totoo, binabantayan po tayo ng ating tagapagligtas, ang ating Diyos, di ba? Kaya nga po, di ba, ang una si Kristo, di ba, siya ang ating creator. Kaya nga po sabi dito, this event signifies God becoming human to rescue humanity. Nasabi nga po, tao ang nagkasala, tao rin po ang dapat magbayad. Kaya anong ginawa ni JSK, sa lahat po tayo, isa-isa, imagine niyo po yun, di ba? Lahat tayo mapako sa cross. Diba? Napakagulo siguro nun sa bawat mga lugar, diba? Kaya ang ginawa na ng Panginoon, siya na lang mismo, diba? Once and for all. Naintindihan na kahit siya na lang yung maghirap para lang po sa atin dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Sabi po dyan, no? Shifting from divine glory to the limitation of a mortal infant. Alam niyo po ba na talagang naging nga daw po siya, yung kasunod dyan, no? Took on human flesh and limitations na kung saan talagang yung talaga naging baby po talaga. Alam naman po natin, di ba, ang mga baby, wala naman po sigurong baby dito na nagtrabaho na lang, di ba? O kaya, titimpla na ako ng sarili kong gatas, di ba? May mga ganun po bang baby dito? Yung anak ba ni Farah, di ba? Ganun ba siya? Di ba? Pero si Jesus, though powerful ang Diyos natin, di ba? Wag niyo po wag niyo pong kalimutan yan. Pero alam niyo po ba, na yun? Talagang ginawa niya, talaga namang naging baby, nag-intay ilang taon, 33 years po siyang nabuhay sa mundo, di ba? Na para mag-set ng example para sa ating lahat. Na ibig sabihin, man ang mga naranasan mo, man ang meron ka sa buhay, di ba? Alam ng Panginoon yan lahat. Kaya nga po sabi dito, at siya lang ang nag-iisang Diyos, di ba? Na nag-incarnate. Na kung sino yung mga kilala nyo mga Diyos na pinapaniwalaan ng mga tao, di ba? Meron ba doon na talagang binigay yung buhay para sa Kanya, para sa ating mga tao? Sabi nga po, di ba, for all have sinned and fall short for the glory of God. Kaya ibig sabihin, lahat po tayo nagkasala at wala nga daw pong matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya yung kumari yung mga sinasamba ng iba, na mga tao lang din, parang isipin mo, hindi nga sila napili para magligtas, diba? That means makasalanan din kasi sila. That means hindi sila banal katulad po ng Diyos. Ay, nasabi ko na tuloy yung next. Kaya po sabi dito, despite Christ's tiny incarnated human frame, let's not think of that baby as anything less than full reality of who He is. At sabi pa rin sa Bible, diba? For unto you a child is born, diba? In the city of David, daw po, yung Kristo, diba? Si Jesus na daw? Savior, na magliligtas po sa atin. Ganun pa rin ang sinasabi. At sabi nga po dito,
The Almighty Creator God who spoke galaxies into existence and breathed life into man, sabi po ni Paul, di ba, sa Acts 17:28, sabi diyan, without Jesus, none of us would live, move, or exist at all. Marami sa atin sa labas, nabubuhay man po sila, pero hindi talaga sila nabubuhay na alam nila ang purpose nila. Di ba po? Pero tayong mga nakakilala sa Diyos, alam natin ano ang purpose natin sa Panginoon. Tayong mga nakakilala sa Diyos, alam natin bakit ba tayo nabubuhay. Hindi katulad yung commercial po ng kape, di ba, na para saan ka bumabangon. Tayo nabubuhay talaga tayo para sa Panginoon. Kaya babangon ka pa rin, kikilos, di ba, maglilingkod, at magkapatuloy na papurihan ang Panginoon. Ayun po yung una, He is our Creator. Pangalawa naman po, He is holy. Ayan, yung sinabi ko po sa inyo kanina, di ba, na alam niyo po ba na bakit kailangan maging banal ang Diyos natin? Kasi hindi niya tayo maliligtas kung hindi siya banal. At sabi nga po, di ba, kaya talagang pinapakita doon na banal talaga ang Panginoon kasi siya ang nag-iisa na karapat-dapat na magligtas sa humanity. At sabi nga po sa Luke 1:35, the angel answered, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. At alam niyo po ba, dito talaga, miracle to. Diba? Isipin niyo po yan na conceive si Jesus, diba? Ang Savior natin. Yung Holy Spirit talaga, diba? Yung conceive doon. Na that means, diba, talaga namang iningatan, walang dugo o bahid ng tao yung nailagay doon sa Savior natin. Kaya alam nating banal po yung Diyos natin na yon. At sabi nga rin po dito, yung sinasabi diyan, di ba, na kinonseive siya ng Holy Spirit, sa next slide, born of the Virgin Mary, di ba? Doon pa nga lang po, mapapaisip ka na talaga na talagang hindi normal. Hindi yun yung typical na nakikita natin. Talagang it is amazing, powerful, tsaka talaga namang it's a miracle na paano nagkaroon ng baby sa tiyan ni Mary po, di ba? At the same time, wala pa siyang asawa, ikakasal pa lang po siya, di ba? At sabi po dito, as an infant, he was fully human. Ano daw po? Feeble, weak, and vulnerable. Lying in a manger, he is the sinless promised Son of God, fulfilling prophecy. Kaya po yung sa Luke 1:35 na yan, ito po yung tatawag na divine conception nga po, di ba? Na ensuring the child to be born is holy and called the Son of God. The supernatural conception allowed Jesus to be born without inherent sinful nature of humans. Kaya ang Diyos po natin, He is so holy, di ba? Kaya mga pagkakataon po na iniisip natin, ang Kristiyano po ba, pwede po ba tayong maging banal? Di ba? Sabi po ng Peter, di ba? Be holy, for I am holy. At sabi rin po yun sa Old Testament, di ba? Sabi ng Diyos na magpakabanal tayo kasi banal po ang Diyos. At alam niyo ba, possible po yun sa atin. Alam niyo po bakit? Kasi the more na nakikilala mo ang Diyos, nagabago ka from glory to glory. The more na nakikilala mo, nalalaman mo siya, minamahal mo siya, yung mga dati mong ginagawa, kasi tayong mga tao, at ano po talaga tayo, nature natin na magkasala. Kaya nga po sabi sa 'di ba? Sabi ni Apostle Paul, 'di ba, na gusto niyang gawin yung mabuti pero hindi niya magawa. Pero yung mga masasama na ayaw niyang gawin, nagagawa niya. Tapos may kanta po, 'di ba, na gusto kong ano ba yun? Basta may sabi na gusto niyang maging bumait, 'di ba? Pero di niya magawa. At alam niyo po ba na sa ating mga Kristiyano, kasi as a human, 'di ba, in your flesh, talagang ang bilis gawin ng kasalanan di ba po? Pero yung gumawa ng maayos, ng mabuti, ang hirap. Kaya po kailangan talaga natin ng banal na Diyos. Kailangan natin i-acknowledge si Lord na siya po ang magabago sa atin. Tandaan po natin yung lahat. Kaya alam niyo po ba, kaya may isip niyo po na kapag habang tumatagal ka kay Lord, nakikita mo na dati, palamura ka, dati ganito ginagawa mo, pero ngayon, nawawala na kasi nakiging katulad ka na ng Diyos na pinagilingkuran mo. Sabi nga po, di ba, kung sino ang wino-worship mo, nagiging ganon ka. Kaya ngayon malalaman talaga, sa church malalaman, di ba, o kung ano pa ang favorite mong awitin, sayawin, di ba, kung paano ka mag-post, kasi kung ano yung wino-worship mo, ano yung madalas mong tinitingnan, mga anong ginagawa, di ba, ayun yung nakikita. Kaya, ganun po yun. Kaya sabi po dito, the Son of God has always existed. Tandaan niyo po He is God and always has been God. Tandaan niyo, hindi po yung totoo yung sinasabi talaga na si Jesus, tao lang siya. Diba? Oo, tao naman talaga siya. Pero kasing iba, tao lang, period. Pero tandaan niyo po, 100%, din po siya, divine.
That means, naging tao para makita ng tao na ganito mamuhay. Para makita ng tao na yung Diyos natin gusto tayong kasama. Pero 100% din po siya na divine, na hindi mo pwedeng sabihin hindi siya Diyos. At sabi nga dito, di ba, He is God and always has been God. He is holy and has always been holy. He is eternal. Kaya hanggang ngayon po, di ba, si Jesus ever lives talaga po ang ating Panginoon. Ayun po, ang una po ay, ano po yan? Kung nakikinig tayo, Creator. Pangalawa, Holy. Ayan, banal po ang Diyos na meron tayo. Pangatlo ay Redeemer. Sino dito may favorite ng may Redeemer lives, di ba? At ano po ibig sabihin ng Redeemer? Ibig sabihin siya po ang ating tubos, di ba? Mula saan? Wala po kumari kung may isinangla ka sa pawn shop, di ba po? Sinangla mo yung alahas, syempre, kapag may budget ka na, tutubusin mo na yun at makabalik na sa'yo. Bakit po ba tayo kailangan i-redeem ng Diyos? Pero bago po yan, sa Isaiah 44:22, sabi po dito, I have swept away your offenses like a cloud, your sins like the morning mist, return to me, for I have redeemed you. Nasabi po dito, di ba, na inalis ng Diyos lahat ng kasalanan mo. Alam mo ba, nung tinubos ka ng Panginoon, yung dating makasalanan mong buhay, nung lumapit ka sa Panginoon, tinanggal niya na. Sabi nga, He erases all of our sins. Naintindihan po, ganun po ang Panginoon. Ang Panginoon po, once na ni-receive po natin siya, hindi niya po ipapaalala pa sa'yo yung nakalipas mo. Kundi ang tinitingnan na ng Diyos ngayon, ano ang ginagawa mo ngayon at ano pa yung future mong gagawin para sa Panginoon. Kaya lagi ko nga pong naaalala yung sa Revelation, di ba? Yung sinasabi doon na sa Revelation 2, 4-5, di ba? Nasabi doon, kapag daw po nag-fall down ka, di ba? Nagkamali ka, return lang, bumalik ka sa dati mong ginagawa. Ano yung una mong ginagawa sa Panginoon? Tapos lumapit ka sa Kanya at talaga namang i-restore ka po ng Panginoon. Kaya alam niyo ba, saan po tayo ni-redeem ng Diyos? Mula po saan? Mula po sa ating mga kasalanan. Di ba? Na kung saan, dahil nga po nung pumasok ang kasalanan sa tao, lahat po tayong mga tao ay naging kaaway na ng Diyos. Di ba? Sabi nga doon, kahit daw po kaaway pa natin ang Diyos, ibinigay na ng Diyos ang buhay niya para sa atin. Kaya nga po lahat tayo talagang makipag-reconcile, talagang lumapit po tayo sa Panginoon. I-acknowledge po natin na Redeemer natin ang Diyos, di ba? Na talaga namang lumapit ka po sa Kanya. Sabi po kasi diyan, baby Jesus is celebrated as the promised Redeemer born in Bethlehem to save humanity from sin. Ayun po, tinubos tayo mula sa kasalanan. Fulfilling ancient prophecies as the Word made flesh. Sabi diyan, this humble infant form highlights the irony of divine power appearing in helpless humanity to bring light, salvation, and peace to the world. Alam niyo po ba na lahat talaga tayong tao, we are helpless po talaga without God, the Lord, di ba? Without God. Kaya talagang dapat po talaga, kung gusto po natin na talaga namang maging useful ka, talagang kagamit-gamit sa Panginoon, talagang alam mo yung purpose mo, di ba? Lumapit ka po sa Panginoon, magpagamit ka po sa Kanya. At sabi po dito, to redeem means to buy back. Di ba? Ibalik po tayo. Saan? Mula sa Diyos talaga. Kasi doon ka naman talaga, doon po tayo nanggaling lahat. Sabi po dito, para saan? Free from distress or harm. Kaya alam niyo po yung sabi ko sa inyo kanina na paano kung hindi Merry ang Christmas sa lahat. Yung mga distress, mga stress na yan, mga harm na yan, di ba? Hindi naman po yan talaga nawawala basta-basta. Pero if you have Jesus, you are protected, di ba po? Sabi diyan, free from captivity with a payment of ransom to extricate from something detrimental. Talagang i-remove po yung mga bagay na kung saan nagpapahirap sa iyo. To release from blame or death. At sabi diyan, to clear, to repair, to restore, retrieve, to free from the consequences of sin. Kaya ganun po ang Savior natin, di ba? Na lahat ng sana ikakapahamak mo dahil niligtas ka ng Diyos, dahil kinilala mo ang Panginoon, di ba? Siya po ang magliligtas sa iyo. At sabi nga, para po mas maintindihan natin yung Redeemer, isipin mo daw po yung sarili mo. Ayan, sa next slide, na kung saan na sitwasyon ka na hindi mo na talaga kaya, yung hindi mo po yung kontrolado yung mga bagay-bagay. Ano pong gagawin mo pag wala ka na talagang magawa? Diba? Lalapit ka na sa Diyos. Diba po? Kaya may sinasabi yung mga doktor kapag di na talaga nila mapagaling, diba? Wala na talaga. Sasabihin na lang nila na ipagpasa Diyos na lang, diba? Lumapit na lang po tayo sa Panginoon. Kaya may mga pagkakataon daw na kapag talagang hirap ka na, nawa nga po dumating yung time na wag na po nating isipin na yung gusto mo pang mahirapan bago ka lumapit sa Diyos. Dalat ngayon pa lang, talagang lumapit ka na sa Panginoon. Kasi sabi diyan din, someone arrives
to free you from your situation. Pay your debt without asking anything in return. Ganun po ang ginawa ng Panginoon. Wala kang ginawa, pero siya, di ba, marami ang ginawa niya sa buhay mo, di ba? At malaki ang naging cost niya sa iyo. Sabi niya, without asking anything in return and change the course of your life. At sabi nga po, di ba, transforming lives, binabago at patuloy na binabago ang buhay nating lahat. Nakikita natin na ang buhay po natin, pa-better ng pa-better. Habang naka GS po tayo, di ba? Kaya sa mga testimony, marinig natin na mula po nakilala ko ang Panginoon, nagbago po ako, naging maayos po ako, di ba? Ganun po talaga ang gusto ng Panginoon sa atin. Sabi nga po, Jesus Christ is that Redeemer. All you have to do is admit your sinfulness. Alam nyo, kailan lang po kayo talagang gagamitin ng Diyos o kailan lang po tayo talagang yung parang makakalaya sa mga bagay-bagay. Kapag inadmit mo po, na Lord, makasalanan po talaga ako. Na Lord, di ko po talaga to kaya, di ba? At anong gagawin ni Lord? Saka siya kikilos sa mga buhay natin. Kaya anong sabi po dyan? Admit your sinfulness, your need for help, and ask Jesus to redeem you. Laging ganun po, di ba? Yung name nga pong Jesus, di ba? Sabi doon, it is salvation, di ba? Pag kailangan mo ng help, di ba? Sabi mo lang, Jesus, di ba? At darating na ang Panginoon, darating ang tulong ng Panginoon sa atin. Ulit, C-H-R. Next naman po yung letter I. Ayan, yung Emmanuel. Ayan, ano po ibig sabihin ng Emmanuel? Ayan, God with us. Praise God, di ba? Sabi po sa Matthew 1:23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Na kung saan, alam niyo po, nakakatuwa talaga na malalaman mo pong mahal ka ng Panginoon, gusto ka niyang kasama dahil po sa word na Emmanuel, di ba? At dahil po na nakita natin yung first coming ni Jesus as a baby, di ba? Na gusto niyang makasama ang humanity. Gusto niyang makasama ang mga create niya, di ba? Na kung saan, to the point na makita nila na ito ang Diyos, di ba? Ito ang talagang ginagawa ng Panginoon. At sabi nga po diyan, Emmanuel is a Hebrew name meaning God with us, signifying the presence and nearness of God in the person of Jesus Christ. Kaya ano nga po, di ba? Tandaan niyo pong palagi na mula nung naging Kristiyano ka, mula nung tinanggap mo si Jesus, hindi ka na mag-isa. Di ba? You are never alone, di ba? Alam niyo po, meron na kayong kasama palagi. Di ba po? Kaya nga po si Pastora Det, yung nanay po, yung mother po ng Maglaya, di ba? Ng Maglaya siblings, di ba po? Pag tinatanong po siya ng mga anak niya, di ba? Kasi lagi pong sinasabi na, saan ka pupunta? Tapos ang sinasagot niya po, di ba? Sasagot siya ng mga malengke o kaya kung saan pupunta. Tapos sasabihin ng mga anak, sino kasama mo? Di ba? Tapos sasabihin niya po, di ba, si Jesus. Lagi daw pong si Jesus, di ba? At ganun din po tayo na huwag kang malungkot ngayon kung wala ka bang kasama. Ang kasama mo naman, si Jesus. Lagi mo tandaan, you have your companion na talagang yung companion na yon everlasting, talagang lagi yung nandiyan. Pag mag-report ka, kala mo mag-isa ka lang, andyan si Jesus, di ba? Siya nga ang unang mag-cheer pa sa iyo. Kaya pag may mga times na parang feeling mo mag-isa ka lang, maaalala mo palagi ay Emmanuel. God with me, di ba? Is with us. At sabi diyan, as we celebrate this Christmas, we may remember that Jesus is God with us in our mess. Ayan, sa mga pagkakataon na parang feeling mo, Lord, ang messy na ng life ko, parang ang gulo nito, hindi ko na maintindihan. Tandaan mo, si Jesus kasama ka niya at tutulungan ka niyang mag-ayos. And every mess has a message po talaga. May mga pagkakataon na iniisip mo, bakit ba ito nangyari sa akin? Hindi mo kontrolado, tandaan mo ha, pero si Lord, alam niya po yun. Di ba may mga times na kahit Christian ka na, Lord, bakit parang ganito yung nangyari sa buhay ko? Kasi may tinuturo ang Panginoon. At kapag nalaman mo na ang mensahe niya sa'yo, doon mo maiintindihan na ito pala ang gusto ng Panginoon na maunawaan ko. Diba? At sabi diyan, remember, He is God with us in our pain. Diba? Kapag nahihirapan ka na, nandyan po ang Diyos. Diba? Meron nga kanta, when you cry, I cry, sabi, di ba? Na pag umiiyak ka, umiyak din po ang Diyos. Kapag may nawala pong part ng pamilya natin, di ba? Nakikiluksa din po ang Panginoon. Kaya nung time na nawala po yung mama ko, talagang iyon po yung kantang pinapakinggan ko. Tapos naalala kong meron akong kasama, nandiyan si Jesus. At sabi rin po dito, He is God with us in the deepest dark valley.
He is God with us in our exhaustion. He is God with us in our waiting and in our wandering. Praise God po, di ba, na habang nag-aantay ka sa Panginoon, nandyan siya sa'yo. Yung parang minsan nga po yung sabi, Lord, mag-rapture na po, kunin mo na po ako. Di ba kapag hirap na hirap ka na, lagi ngayon, ganun yung escape natin eh, Lord, kunin mo na ako. Pero alam mo ba, ang totoo, kasama mo na ang Diyos ngayon pa lang. That's why yung nga sa mga praise and worship natin, sa mga gathering natin, di ba, laging yung kanta nga na bumaba ang kalangitan, di ba, sa ating kalagitnaan. Na alam niyo po ba na kasama mo na ang Diyos, kaya kapag ikaw may Jesus ka, we are longing talaga sa Diyos kasi napaka-perfect noon. Pero habang nabubuhay ka sa earth, pwede po na maging masaya ka. Pwede po na talaga namang ma-fulfill ka na kung saan yung fulfillment ng Diyos ay mapunta po talaga sa iyo. Kasi ganun po ang gustong iparana sa atin ng Panginoon. Sabi, in your waiting and even in your wandering, kapag nawala ka sa Diyos, lumayo ka sa Kanya, alam niyo po ba, hinahabol ka pa rin ng Panginoon. Kapag feeling mo, ano bang purpose ng buhay ko? Ano bang gagawin ko ba talaga? Alam niyo po ba, ang Diyos, alam niya ang gagawin niya sa atin. Kaya laging ask Jesus. Anything na ano man ang gagawin mo, ano man ang plano mo, tanungin mo kayo sa Panginoon. At alam niyo, ang sagot sa atin ng Panginoon, kasama kita. 'Di ba? Kasama kitang gagawin ang bagay na yan. Basta para sa Panginoon po, ha? At sabi dito, Jesus is Emmanuel. He is with us all the days of our lives and all eternity. Kaya lahat ng mga Christian, alam niyo po ba, lahat tayong tinanggap si Jesus, ngayon pa lang, di ba, mula nung araw na tinanggap mo si Jesus, kasama mo na siya at pag nagpatuloy ka hanggang huli, di ba, makakasama mo pa rin po ang Panginoon. So, the first one, sabi diyan, Emmanuel, tell us who He is. Sinabi na, sino bang Savior? Emmanuel, kasama mo ang Diyos. Sabi diyan, God with us, the long-awaited Messiah took on human flesh, walked among men, and suffered the weaknesses of humanity. Yet, He also displayed the power of the Almighty God as He healed the sick, cast out demons, calmed the sea, and raised the dead. Na alam niyo, nakakatuwa po, di ba, na talaga naman, sabi diyan, nakasama natin ang Diyos, di ba? Walk among men and suffered weakness of humanity. Pero sabi diyan, pero He displayed the power of the Almighty God. Na yung kapangyarihan ng Diyos ay nakikita pa rin natin sa Kanya. Kaya po tandaan nyo, when you feel unsteady, remind that Jesus is God with us, that the Holy Spirit is God within us. Nung sa New Testament, nakasama nila si Jesus, di ba, sa Gospel. Pero tayo po, di ba, we have the Holy Spirit, di ba? He is in us, nasa loob po natin. Kaya praise God po kasi meron po tayong kasama forevermore. At sabi po dito, lead us to turn our hearts to you. Ganun po ang ginagawa ni Holy Spirit. Lagi kanyang nilalapit sa Panginoon. Tsaka ang gusto po kasi sa atin ng Panginoon, maging close talaga tayo sa Kanya. Sabi nga, close to your heart. That's why nga, di ba, meron ba dito nagsasabi na Jesus is my best friend. Di ba? Na yung mga kaibigan natin sa mundo, ano lang, limited lang yung kaya nilang magawa, di ba? Pero si Jesus, He is eternal, He is powerful, di ba? Or Almighty God, at ano man yung kailangan mo, kaya niya. He is able to do, di ba? Sa lahat ng mga kailangan mo na yan. At sunod po, panglima, siya po ang ating Savior. Siyempre, hindi po mawawala yan dapat. Kasi sabi nga po, di ba, a Savior is born, di ba? Na alam po talaga natin, kasi pag inaano po tayo, di ba? Sino dito yung nag-pray ng salvation prayer, di ba? Lord, tinatanggap po kita. I receive you as my Lord, as my personal Lord and Savior. Nakakatuwa po sa Panginoon, Lord mo na siya, di ba? Pero Savior mo pa siya. Marami pong Panginoon, marami pong yung mga, sabi nga po nila, mga landlord, di ba? Mga drug lord, di ba? Pag nagkabukingan na, ay, iwan na kayo, di ba? Pero ang Panginoon natin, kahit nasa mess ka, sisave ka pa rin niya. Basta alam mo, di ba, siya ang iyong Lord and Savior. Ano mang sitwasyon ng buhay mo, He is always there. At ililigtas ka po ng ating Panginoon. Di po siya nangiiwan sa ere, tandaan niyo po yan. Siya po ay lagi nating kasama at tutulungan Kanya. Kaya po sabi sa Luke 2:11, For unto you is born this day in the city of David. Sabi po dyan, a Savior who is Christ the Lord. Tagapagligtas na po ba natin si Jesus? Amen. Praise God po. At sabi diyan, the other name He was given is Jesus. At ang ibig sabihin po ng Jesus is, the Lord is salvation. Sa next na slide po, that is what He came to do and why He had to become Emmanuel. Na yun po, di ba, na ang Savior natin became Emmanuel to save us from sin. At sabi nga rin po dito, to understand Jesus' role as a Savior, we must understand our own desperate situation. Bilang human, tayo ay mahina, di ba po? Pero when you are weak, di ba?
then He is strong. Every time na mahina tayo, ay praise God. Kasi makikilala na ang Diyos sa buhay mo. Kasi alam niyo po, the more na iniisip mong kaya ko pa, kaya ko to, ako lang, di ba? The more na hindi talaga kikilos ang Diyos sa iyo. Pero the more na sinasabi mo, Lord, kailangan po kita, hindi ko po talaga kaya. Yun na po yung pagkakataon, nakikilos na siya sa buhay natin. At kailan mo lang talaga mare-receive ng totoo ang Diyos kapag umamin ka na. Umamin ka ng, di ko talaga to kaya, Panginoon, tulungan mo po ako. At alam niyo, sabi nga po dito, humans have sinned against God. Ang totoo, di ba, kaaway pa tayo ng Diyos noong mga panahon na hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon. Ikaw ay rebelde pa, di ba? At sabi nga, voluntarily separating themselves from the God or from God, di ba po? Na ibig sabihin talagang tayo talaga, nalayo po talaga tayo. Dahil po sa kasalanan, nalayo tayo sa Diyos. Pero salamat kay Jesus, dahil siya po ang naging bridge, ang naging daan para saan makalapit po tayo sa Ama. Kaya nga po tandaan niyo po na sin produces death. Ayun po talaga ang nagagawa. That's why, bakit may kamatayan? That's why we need to accept it, di ba po? Hindi natin alam kailan. May mga namamatay, bata pa lang, may namamatay, matanda, or nasa middle ages pa lang, di ba po? Hindi mo alam kung kailan ka kung kailan ka kukunin o mawawala, di ba? Pero ang pinakamagandang bagay, yung inaccept mo po si Jesus. Kasi after nun, di ba, alam mong, talagang great na eternal life ang meron ka through Jesus Christ, di ba po? At sabi diyan, because God is holy, He will punish sin talaga. Hindi po pwede na mabuhay tayo sa church na, sige dito sa church, pwede po kayong magsugal, mag-inuman po tayo. Hindi po pwede kasi banal po ang Diyos eh. Hindi pwedeng mamuhay ka rin sa kasalanan. Ang kasalanan ay pinaparusahan po talaga. Kaya nga po, di ba, bakit namatay si Jesus? Hindi lang para sa wala po, kundi para iligtas ang mga tao mula sa bagay na yun, mula sa kapahamakan. Kaya sabi po dyan, we were born one-way track to hell, rightly condemned for our sin. Talagang may mga pagkakataon talaga na naranasan mo bang makondemn na kung makasalanan ka eh. Pero ganun talaga sana ang mangyayari po sa atin. Pero praise God, dahil binigay ni Jesus ang buhay niya. At praise God, dahil talagang pinapakilala niya sa atin kung sino po siya. At sunod po, sabi diyan, Jesus did that simply save us from something. Hindi lang po to simpleng bagay. Naiintindihan na parang binayaran lang utang mo, na parang kinuha ka lang mula dyan sa isang lugar, kundi sabi diyan, He saved us for something. At yung something na yun, that is great talaga namang kapahamakan para sa mga tao, di ba po? Kaya talagang, alam niyo po ba, tayo po noon, nating talaga tayo, pero nung dumating si Jesus, naging something na tayo. Di ba? Bakit something? Kasi alam mo na yung purpose mo, nagagamit ka na para sa Panginoon. At hindi lang daw po yun, hindi lang sa bagay na yun, ito ang pinakamaganda. He saved us, sa next slide po, for a relationship with God. Hindi ka lang niya niligtas, gusto ka niyang makasama. Gusto niya na magkaroon ng relasyon sa iyo, di ba? Kung saan talaga masasabi mo, I know Jesus very well, di ba? You have intimacy with God. Ganun po, who loves us so much. Na mahal po tayo ng ating Panginoon. By saving us from our sins, Jesus made reconciliation with God possible, allowing us to approach God as our Heavenly Father. Kaya ngayon nakakalapit na po tayo sa Diyos, di ba? Na dati takot po yun nung Old Testament, di ba? Ayaw marinig ng mga tao yung boses ng Diyos, di ba? Nanginginig, nag-tremble po sila. Pero ngayon tayo, di ba? Talagang nakakalapit po tayo. Lahat nakakatayo na sa pulpito, di ba? Nakakapaglingkod. It is all by His grace. Na parang isipin mo, ako ba ay karapat dapat sa Panginoon? Praise God dahil sa grasya niya po. May mga pagkakataon talaga tayo na minsan may time talaga na uneasy yung gising natin o kaya ang buhay natin, di ba? May time na may mga times o day na gumigising ka. Minsan, ang basa mo lang ng Bible, 1 chapter, minsan wala pa. Pero pagpupunta ka pa rin ng church, pagpasok mo niyan, di ka bubulagta. Kasi alam mo kung bakit? Dahil yun sa grasya ng Panginoon. At lagi niyang pinapaalala sa iyo, sige, bumawi ka. Magpatuloy ka sa akin. Di ba? Kaya sabi po dito, not by our works, kundi sa grace ng Panginoon. We are saved for an eternity with God, worshiping Him, enjoying Him, and being loved by Him forever. Yan po talaga dapat ang gagawin natin, di ba? Na worshiping Him, enjoying Him, and being loved by Him forever. May mga pagkakataon, hindi po sa works natin, hindi porket napakarami mong ginawa. Ngayong simbang gabi, lahat na ng ministry ginanapan mo, di ba? Hindi po doon. Kundi alam niyo po, isa yun sa bagay na thankful kasi tayo sa Panginoon, kaya natin yun ginagawa. Pero yung being with Him, umupo ka lang dyan, tapos Lord, mangusap ka po sa akin.
okay na po yun sa Panginoon. Kasi you take time sa Panginoon po. Ganun po ang ating Savior na wala akong gagawin, Lord. Kaya nga po, di ba, may katuruan na wala kang masama o mabuting ginawa na nagpaalis ng pagmamahal sa iyo ng Diyos o nagdagdag ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Dahil mahal ka niya kahit sino ka pa, di ba? Maging sino ka man. Yung kantang ganun. Pero yon sa tao lang yon. Pero sa Diyos sa Diyos talaga dapat yan inaano. Kasi talaga naman grabe no, maging sino ka man, ano man ang ginawa mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Tayo lang talagang tao yung naglilimit na, oy, layo ka na sa akin ha, kasi inanamo ako nitong kailan. Ang Diyos po hindi, basta lumapit ka, tatanggapin ka niya, di ba po? At yung last na lang po, the one true God. Ayan. Yung last natin, di ba, siya po ang nag-iisang Diyos. Tandaan niyo po, nag-iisa lang po ang Diyos natin. Wala pong kung sino-sino pa, di ba? Yung mga nakikita natin, mga rebulto kung saan-saan, hindi po sila. Sabi po sa John 17:3, and this the eternal life, that they may know you, the only one true God, and Jesus Christ you have sent. Ayan, nag-iisa lang po ang ating Panginoon. Kasi sabi po dyan, the one true God, emphasize His exclusive talaga ha, eternal and creator nature. Meron po ba kayong ibang narinig na Diyos na kahit ng unsino, na eternal, hindi namatay, di ba? Pero sabi doon, at gumawa, may lalang ng lahat ng bagay, wala po. Si Jesus lang po, yung ating Panginoon, which defines eternal life as knowing the only one true God. At sabi po dito, this is profoundly important. Napakahalaga po na malaman mo nag-iisa ang Diyos. Alam po kung bakit? Because we live in a world with many competing truths, claims. Marami ang mga gumagawa, sabi niya, many so-called gods, gumagawa ng sariling Diyos. The identity of the one true God matters. Kasi alam niyo po, ang dami-dami sa Hindu nga po, di ba? Meron pa ako share sa inyo, pinanood po sa akin ito ni Rachel dati, long time ago, in Bethlehem, matagal na pong panahon. Yung kukwento ko lang, share ko lang po sa inyo, kasi may ano po yan, may lesson po sa kwento na, sa movie na yon, na meron pong isang alien, pero dito to yung alien ha, yung movie lang po yon. Tapos, di napunta siya ng Earth, ng mundo. So ngayon, nawala yung remote niya, remote ng TV. Hindi, remote daw po para makarating dun sa kung asang planeta man siya nang galing. O ngayon, nagtanong siya sa mga tao, anong gagawin ko? Sino makakatulong sa akin para mahanap ko yon? Yung may problema kasi ako, yun sabi niya. Sabi nung mga tao, lumapit ka sa Diyos. Ngayon, nasa India siya, di ba? Hinduism doon talaga naman. Lumapit daw sa Diyos. So, nung nagtanong siya, sino ang Diyos? Lahat ng mga Diyos-Diyosan doon inoffer sa kanya. Nagulat siya. Ito ang mga Diyos niyo. Akala ko ba isa lang ang Diyos ng mga tao? Tapos alam niyo po ba, nakakatawa dun sa story, di ba? Kasi kahit siya, talagang binulgar niya. Meron dun may one time doon na naka-display mga rebulto. Tapos yung Diyos daw na yun, ayun daw yung para sa pagkain. Pag binili niya yun, di magkakapagkain siya kasi gutom na siya. Bumili niya. Pag bili niya, umupo siya doon kung saan po nakaupo yung mga pulubi din na binibigyan talaga ng mga pagkain. So, gumanon muna siya. Tapos maya-maya, may nagbigay. Sabi niya, ay, totoo, nagana daw yung yung kung ano mang laruan na yon. Tapos maya-maya, napunta naman po siya sa kabilang side na kung saan di naman talaga doon binibigyan ng mga pagkain kasi hindi naman pwesto yun ng mga pulubi. Alam niyo po, sa loob-loob niya, lobat na ba itong image na to? Kaya bumalik po niya sa tindahan. Sabi niya sa tindero, lobat na po ata to, pengi pong battery. Sabi, hindi nilalagay niya ng battery. Nagulat sila, ano ba to, alien ba to? Pero tama sila, alien talaga yun. Kaya hindi sila naiintindihan. Kasi di ba iba naglalagay ng mga Diyos-Diyosan o Diyos namin yan ha. Tapos alam niyo po ba, napakarami niyang, kailangan pang maligo ng tawag doon, ng gatas para lang daw pakinggan ng Panginoon. Tapos meron doon yung guro na kung saan daw po, nagtanong yung isang husband, sabi niya, yung asawa ko po kasi may sakit. Ano pong gagawin ko? Sabi pa naman, tumawid daw sa 7 bundok, tapos gagaling. Sabi ng alien, 7 bundok? Ano ba naman yan? Parang isa pa lang, mamamatay ka na eh. Kaya sabi niya, ganyan ba yung Diyos nyo? Kaya lahat ng mga kakaibang mga question na mga Diyos doon, lagi yan sinasabi, wrong number, hindi ganyan ang Diyos. Kaya alam niyo pa paano niyo pong may isip na totoo ang Diyos? Kasi siya ang tagapagligtas mo, hindi ka niya pahihirapan. Bakit kailangan pang lumod mula dun sa pinto, magpunta rito? O sige, nagkasala ka,
bilangin mo yan, yung beads na yan, tapos hanggang makarating ka sa altar. Hindi po ganun ang Panginoon. Humingi ka ng tawad, ng totoo sa puso mo, papatawarin ka niya. Ganun po ang Diyos. Kaya dun sa essence ng story na yon, ano pong malalaman, makikita natin, na napakaraming Diyos ng mundo na created by their own heart. 'Di ba? Na kung saan nakala nila ganun ang Diyos, pero hindi nalilimitahan ang Diyos sa napakalit na bagay na yan. Yung sinasabi nga po dito, na distinguishing from all false gods that has been foisted upon mankind by evil spirits and deluded men. Na nalamang hindi totoong Diyos yan. Kaya nga po meron sa amin nung nasunugan po sa lugar namin. Narinig ko yung kapitbahay, sabi niya, kunin mo yung santo ninyo para iligtas mo yun kasi baka masunog, di ba? Tapos sa loob-loob ng mga, ba't ililigtas mo yan? Di ba Diyos yan? Dapat siya ang magligtas sa iyo. Di ba? Doon pa lang mapa-question ka na sa bagay na yun. Kaya mapaisip po tayo, sabi diyan, deluded men, talaga namang distorted, di naman talaga tama, di ba? Pero created by their own hand lang. Sabi diyan, gods that are fashioned by the imagination and hands of men are absolutely worthless. Nasabi nga po ng Isaiah, di ba? Merong mata pero hindi nakakakita. Merong tenga pero hindi nakakarinig. May bibig, hindi nakakapagsalita. May kamay, hindi nakakahawak. At merong mga paa pero di makapaglakad. Pero ang Diyos po natin, lahat yon kaya niya pong gawin. Nakikita ka niya, di ba? Naririnig ka niya. That's why nga every time you pray to the Lord, alam mo pinapakinggan ka ng Panginoon. And also, He touched you, di ba? He embraced you kapag kailangan mo ng yakap mula po sa Panginoon. Kaya yung mga, sabi doon sa Isaiah, di ba, na kung ano yung ginagamit ang pangluto sa kusina ninyo, ayun din yung Diyos-Diyosan na ginagawa nila. Kaya isipin niyo po yung ganong bagay. Kaya there is only one true God na hindi ka pahihirapan. There is only one true God na amazing, powerful, at alam mo talaga na Diyos ang bahala sa iyo. Kaya sabi niya, but the one true God is full of glory, grace, and truth. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Kaya, di ba, napaka-amazing po ng Panginoon natin. At sabi nga po sa Luke 2:7, isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Binalot niya sa lampin, ay nang lampin ang sanggol at hiniga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kaya ngayon, alam niyo po ba, Jesus is the perfect gift. Siya po talaga ang perpektong regalo na marereceive mo ngayon. 'Di ba? Without ifs, 'di ba? Wala kang ibang gagawin, ire-receive mo lang siya at marereceive mo na yung sinasabi nga po, 'di ba, sa Bible na magbibigay sa atin ng great joy. Sabi sa mga pastol, 'di ba, na I bring you good tidings, 'di ba? Of good news. Ano daw po 'yun? Of great joy. Na magbibigay siya ng great na joy sa mga tao. At sabi pa doon ng mga anghel, and peace saan? Dito sa mundong to. Kasi 'di ba, napakagulo talaga ng mundo. Kung wala kang Jesus, talaga namang mapapa-worry ka eh. Pero thank you kay Lord. Oo, tayong mga Christian, nag-worry pa din. Aminin natin yon. Pero praise God kasi nire-remind ka ni Lord na ako ang bahala. Diba? Nag-worry ka ngayon, ako ang bahala sa'yo. Diba? Kasi totoo naman as human, nag-worry talaga tayo eh. At sabi pa po dyan, last na po yan, Jesus is the perfect gift. Kaya tandaan niyo po, keeps Christ in Christmas. Tandaan niyo po na talagang nawawag po tayo mag-celebrate na wala si Jesus. Mag-celebrate tayo ngayon na kasama ang Diyos, di ba? Na bago mo batiin ang lahat ng tao, di ba? Why not na sabihin natin mag-happy birthday tayo sa Panginoon, di ba? At magpasalamat tayo sa lahat ng mga ginawa niya po sa buhay natin. Kaya nawa po, ayun, marami po tayo natutunan patungkol po kung sino si Jesus o si Christ sa Christmas. At now, pray po muna tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapas